May mga naniniwala na posibleng paraan ni Vice President Jejomar Binay ang pagbibitiw sa gabinete para malaya na niyang mabatikos ang administrasyon ni Pangulong Aquino. Ang anak niyang si Makati Representative Abigail Binay ang naghatid ng resignation letter ng Vice Presidente sa Malacanang. May news to go si John Consulta. Mula man sa magkabilang partido ng manalo ng eleksyon 2010, tiwala si Pangulong Noynoy Aquino sa kaibigan ng ina na si Vice President Jejomar Binay na itinalaga pa niyang housing czar at presidential advisor for OFW concerns. Kaya kahit nung binabatikos na si Binay, kaugnay sa umunoy maanumalyang yaman, sabi ng Pangulo, nananatili niyang kaalyado ang Vice Presidente. He is committed to me to be supportive until the last day of my term. Pero tuluyan ng pinutol ni Binay ang ugnayan sa Administrasyong Aquino nang mag-resign sa gabinete. Irrevocable daw ito o walang bawian. Na ipinarating sa pamamagitan ng sulat na inihatid ng anak na si Makati Representative Abigail Binay. Kasunod ito ng malinaw na pagtanggi ng Pangulo na bigyang suporta si Binay sa anumang paraan. Bago nito, naging maingat si Binay sa pagkokomento sa mga isyu laban sa Pangulo. Tulad noong mabatikos dahil sa naging tugon sa pagkamatay ng SAF 44. Kaugnay naman sa term extension ng Pangulo na lumutang noong isang taon, mga nakapaligid sa Pangulo ang binatikos ni Binay. Paniwala ni Caloocan Representative Edgar Irice ng Liberal Party, ngayong malino nang hindi siya i-endorso ng Pangulo, posibleng batikusin na niya ang Administrasyong Aquino para mailihis ang atensyon palayo sa mga hinaharap niyang isyu ng katiwalian. Bagay na tila nagsimula na. Akala ko sa daang matuwid, magiging malinis ang politika, walang paninira, walang kasinungalingan. Nagkataon namang umangat ng muli ang satisfaction rating ng Pangulo sa nakaraang SWS survey na ipinapalagay pa namang makakatulong sa kandidatong i-endorso ng Pangulo sa 2016. Nakabawi rin siya sa approval at trust ratings ayon sa Pulse Asia survey. Bagamat mas mataas pa rin sa Pangulo si Binay. Sa mga nakarang administrasyon, ang pagbibitiw ng Vice Presidente sa Kabinete madalas ding sundan ng mga pagbatikos tulad ng ginawa ni Noy Vice President at Social Welfare Secretary Gloria Macapagal Arroyo laban kay Nooy Pangulong Joseph Estrada. Nag-resign din bilang Foreign Affairs Secretary si Nooy Vice President Teofisto Guingona. Sabi ng kampo ni Binay, magpapatuloy raw sa kanyang tungkulin bilang Vice Presidente si Binay. Pero kung walang cabinet post, wala na siyang malinaw na gagawin at posibleng tutukan na ang paglilibot sa mga probinsya. Ganyan ang nangyari kay Nooy Vice President Diosdado Macapagal na hindi binigyan ng cabinet post gaya ng nakagawian. Ginamit niya noon ang pagkakataon para maglibot sa bansa at tinalo sa sumunod na presidential elections si Nooy Pangulong Carlos P. Garcia. John Consulta, GMA News.